Good morning everyone. Tara magbasa na tayo ng ating libro guys. Magandang balita Biblia. Today is 15 November 2023 Wednesday. Nandito na tayo sa ikalawang hari, chapter 20. Nagkasakit si Ezekias. Ikalawang hari, chapter 20, verse 1. Basa. Nang panahong iyon, nagkasakit ng malubha si Haring Ezekias, dinalaw siya ng propetang si Isaias na anak ni Amos at sinabi sa kanya, "Ipinasabi ni Yahweh na ayusin mo na ang iyong kaharian sapagkat malapit ka ng mamatay. Hindi ka nagagaling sa sakit mong iyan." Verse 2, humarap si Haring Ezekias sa dingding at nanalangin kay Yahweh. Ito yung favorite ko na sinasabi ko sa inyo. Tapos dadagdagan pa siya ng 15 years. Ezekias pala yun. Okay, ipinapasabi ni Yahweh na ayusin mo na ang iyong kaharian sapagkat malapit ka ng mamatay. Hindi ka nagagaling sa sakit mong iyan. Verse 2, humarap si Haring Ezekias sa dingding at nanalangin kay Yahweh. Verse 3, alalahanin po sana ninyo Yahweh na namuhay akong tapat sa inyo, buong puso ko pong ginawa ang lahat ng bagay ayon sa iyong kagustuhan. Ang buong kapaitang umiyak si Ezekias. Verse 4, hindi pa nakakalayo si Isaiah sa gitnang bulwagan ng palasyo nang sabihin sa kanya ni Yahweh. Verse 5, bumalik ka, sabihin mo kay Ezekias, ang hari ng aking bayan, narinig ko ang iyong panalangin at nakita ko ang iyong pagluha, kaya pagagalingin kita. Sa ikatlong araw makakapasok ka sa templo. Verse 6, mabubuhay ka pa ng 15 taon. Sabi ko sa inyo guys ito yung nagkasakit na nanalangin lang ng taimtim, humarap pa lang sa dingding, gumaling na. Tapos dadagdagan pa ng 15 taong yung kanyang buhay. Kaya lahat ng may sakit guys, panalangin lang talaga, yung taimtim panalangin. Kahit na nasa kwarto lang kayo, humarap lang kayo sa dingding, katulad ng ginawa ni Haring Ezekias. Ayan, gagaling kayo. Mercy talaga ni Father God ang nakakagaling guys. Okay. Ikalawang hari, chapter 20, verse 6, mabubuhay ka pa ng 15 taon. Hindi lamang iyan, ililigtas pa kita at ang lungsod na ito sa kamay ng hari ng Assyria. Ipagtatanggol ko ang lungsod na ito alang-alang sa aking karangalan at sa aking pangako kay David na aking lingkod. Kaya nga sabi ko sa inyo guys kung mayroon akong favorite na gustong bumalik dito sa mundo, si King David talaga. Si King David, si Prophet, sino ba yung umakyat sa true whirlwind, yung pinalitan ni Eliseo, si Elias, yun. Si David, si Elias, si Eliseo, si Moses. Yan ang paborito kong gustong bumalik dito sa atin para kasi paborito rin sila ni Father God Ayan Ipagtatanggol ko ang lungsod na ito alang-alang sa aking karangalan at sa aking pangako kay David na aking lingkod. Verse 7, pagbalik ni Isaias kay Ezekias, inuutos niya sa mga katulong ng hari na tapalan ng katas ng igos ang bukol ng hari upang ito'y gumaling. Ginawa nga nila iyon at siya'y gumaling. Verse 8, itinanong ni Ezekias kay Isaias, ano ang palatandaan na pagagalingin ako ni Yahweh at makakapasok na ako sa templo pagkalipas ng 3 araw? Verse 9, sumagot si Isaias, alin ang mas gusto mong palatandaang ibibigay sa iyo ni Yahweh? Ang aninong bumababa o umaakyat ng 10 baitang? Verse 10, sumagot si Ezekias, madali sa anino ang umakyat kaysa bumaba ng 10 baitang. Pababain mo ito ng 10 baitang. Verse 11, nanalangin si Isaias kay Yahweh at ang anino'y bumaba ng 10 baitang sa hagdanang inilagay ni Ahaz. Dinalaw si Ezekias ng mga sugo ng hari sa Babylonia.
Ikalawang Hari, chapter 20, verse 12, nabalitaan ni Merodach Baladan, hari ng Babylonia at anak ni Baladan na may sakit si Ezekias, kaya sinulatan niya ito at pinadalhan ng regalo. Verse 13, ang mga sugot ni Merodach Baladan ay malugod namang tinanggap ni Ezekias. Ipinakita pa niya sa mga ito ang kayamanan ng kanyang kaharian. Ang mga pilak, ginto, pabango, mamahaling langis, ang kanyang mga kasangkapang, pandigma at lahat ng nasa kanyang taguan, wala siyang hindi ipinagmalaki sa kanila. Verse 14, pagkatapos nalapitan siya ng propetang si Isaias at tinanong, taga saan ba sila at ano ang sinabi nila sa iyo? Galing sila sa isang malayong lupain sa Babylonia, sagot ni Ezekias. Verse 15, ano ba ang nakita nila sa iyong palasyo? Tanong ulit ni Isaias. Ipinakita ko sa kanila ang lahat ng narito, wala akong inilihim, sagot ni Ezekias. Verse 16, sinabi ni Isaias, pakinggan mo itong ipinapasabi ni Yahweh. Verse 17, darating ang araw na ang lahat ng mga nasa palasyo mo, pati ang tinipong kayamanan ng iyong mga ninuno, ay dadalhin sa Babylonia, walang maiiwan dito. Verse 18, pati ang ilan sa iyong mga anak na lalaki ay kukunin at gagawing mga eunuko sa palasyo ng hari ng Babylonia. Verse 19, sinabi ni Ezekias, maganda naman pala ang ipinapasabi ni Yahweh sa akin. Sinabi niya iyon dahil ang akala niya ay mananatili ang kapayapaan at katiwasayan habang siya ay nabubuhay. Ang pagkamatay ni Ezekias. Ikalawang Hari, chapter 20, verse 20, ang iba pang ginawa ni Ezekias, pati ang pagpapagawa ng tipunan at daanan ng tubig papunta sa lungsod at ay nakasulat sa kasaysayan ng mga hari ng Juda. Verse 21, namatay siya at inilibing na kasama ng kanyang mga ninuno ang anak niyang si Manases, ang humalili sa kanya bilang hari. Okay. Nandito na tayo sa ikalawang hari, chapter 21, ang paghahari ni Manases sa Juda. Ikalawang Hari, chapter 21, verse 1, si Manases ay 12 taong gulang pero mas bata sa kanya si si Joas, kasi si Joas is lang, diba? 7 years old lang ba yun? Yung pinakabatang hari, guys, ano ba pangalan noon? 7 years old lang, diba? Yung siya, tinaka siya, tapos yun, ginawa siyang hari pagdating ng 7 taon. Ang babata ng mga hari ng araw, ito 12 taon lang din. Ikalawang Hari, chapter 21, verse 1, si Manases ay 12 taong gulang nang maging hari ng Juda. Naghari siya sa Jerusalem sa loob ng 55 taon. Ang kanyang ina ay si Hephzibah. Verse 2, hindi rin niya siya naging kalugod-lugod kay Yahweh sapagkat tinularan niya ang mga kasuklam-suklam na gawain ng mga bansang pinalayas ni Yahweh sa mga Israelita. Verse 3, itinayo niyang muli ang mga dambana sa mga burol na ipinagiba ng ama niyang si Ezekias. Ipinapagawa pa niya ng altar si Baal at ng rebulto si Asherah tulad ng ginawa ni Haring Ahab ng Israel. Sumamba rin si Manases sa mga bituin sa langit. Verse 4, nagpapagawa pa siya ng maraming altar sa templo sa Jerusalem. Sabi ko sa inyo guys, paghaluan ng ibang pananampalataya yung lugar ng Israel, ibibigay talaga sila sa kaaway. Dapat kasi si Yahweh lang ang sinasamba nila talaga. Yung buong tao dapat dyan sa Israel, iisa lang dapat ang Panginoon nila. Pagka iba-iba na ang pananampalataya, kita mo binibigay sila, damay-damay. Binibigay sila sa kaaway. Okay, ito na. Nagpagawa pa siya, verse 4, nagpagawa pa siya ng maraming altar sa templo sa Jerusalem, ang lugar na pinili ni Yahweh, na kung saan siya dapat sambahin. Verse 5, sa 2 bulwagan sa templo, nagpagawa siya ng tig-isang altar para sa pagsamba sa mga bituin. Verse 6, sinunog rin niya ang anak niyang lalaki bilang handog. Naku po. Sumangguni siya sa iba't ibang espiritu
sa mga salamangkiro, sa mga kumakausap sa mga espiritu ng mga namatay na at sa mga manghuhula. Dati guys, punong-puno yung email ko sa yung nagpapahula ako monthly, yearly, ilang taon din yun. Tinigilan ko na rin. Bawal kaya Okay, verse 6. Sinunog. Ikalawang hari, chapter 21, verse 6. Palikan ko lang guys Sinunog rin niya ang anak niyang lalaki bilang handog. Sumangguni siya sa iba't ibang espiritu, sa mga salamangkiro, sa mga kumakausap, sa mga espiritu ng mga namatay na at sa mga manghuhula. Hindi pa naman huli guys ang lahat kaya pwede pa tayo magsisi. Napakalaki ng kasamaang ginawa niya laban kay Yahweh, kaya ito'y nagalit sa kanya. Okay rin naman kasi malaking savings. Pero mo, gumagastos tayo ng dollar para lang makapagpahula. Pero kasi mga professional, naman yun. Mga professional naman kasi yun. Pero kaya tayo nagbabayad, kaya lang. Dito sa Bible, bawal guys. Kaya tigilan na natin yan. Para makasave ka na rin. Makasave ka na rin ng gastos. Okay, ang ipinagawa niyang revolto napakalaki ng kasamaang ginawa niya laban kay Yahweh, kaya ito'y nagalit sa kanya. Ulitin ko ulit para maip sa puso niyo yung verse 6. Ikalawang hari, chapter 21, verse 6. Huwag natin gawin na guys. Sinunog rin niya ang anak niyang lalaki bilang handog. Sumangguni siya sa iba't ibang espiritu, sa mga salamangkiro, sa mga kumakausap sa mga espiritu ng mga namatay na at sa mga manghuhula. Napakalaki na kasamaang ginawa niya laban kay Yahweh, kaya ito'y nagalit sa kanya. Verse 7, ang ipinagawa niyang revolto ni Asherah ay ipinasok niya sa templong itinutukoy ni Yahweh nang sabihin nito kina David at Solomon. Sa templong ito at sa Jerusalem na aking pinili mula sa 12 lipi ng Israel, ang lugar na ito ay pinili ko upang ako'y sambahin magpakailanman. Verse 8, pananatilihin ko sila sa lupaing ibinigay ko sa kanilang mga ninuno kung susundin nila ang mga utos na ibinigay ko sa kanila sa pamamagitan ng aking lingkod na si Moises. Verse 9, ngunit hindi sila nakinig, sa halip ay sumunod sila kay Manases sa paggawa ng mga bagay na higit na masama sa ginawa ng mga bansang ipinataboy sa kanila ni Yahweh. Verse 10, sa pamamagitan ng mga propetang lingkod ni Yahweh ay sinabi niya. Verse 11, guys, iba yung propeta, iba yung manghuhula Ang propeta ay kay Father God. Kaya, yun. Okay. Ikalawang hari, chapter 21, verse 10, sa pamamagitan ng mga propetang lingkod ni Yahweh ay sinabi niya. Verse 11, dahil sa kasuklam-suklam na mga bagay na ginawa ni Manases na hari ng Juda na higit pa sa kasamaan ng mga Amoreo, at dahil sa pangunguna niya sa Juda upang sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Verse 12, paparusahan ko ng matindi ang Juda at ang Jerusalem, mababalitan ito ng mga iba at sila'y kikilabutan. Verse 13, paparusahan ko ang Jerusalem tulad ng ginawa ko sa Samaria at sa sambahayan ni Ahab. Aalisin ko ang mga tao sa Jerusalem tulad ng paglinis sa pinggan. Pupunasan ko ito at pagkatapos ay itataob. Verse 14, itatakwil ko ang matitirang buhay sa kanila at ipapasakop sa kanilang mga kaaway. Verse 15, gagawin ko ito dahil sa kanilang kasamaan mula pa ng iligtas ko ang kanilang mga ninuno sa kamay ng mga Ehipsyo. Verse 16, bukod sa pangunguna sa Juda sa paggawa ng mga bagay na hindi kalugod-lugod kay Yahweh, napakarami pang taong walang sala ang ipinapatay ni Manases at halos na puno ng dugo ang mga lansangan sa Jerusalem. Verse 17, ang iba pang ginawa ni Manases pati ang kanyang kasamaan ay nakasulat sa kasaysayan ng mga hari ng Juda. Verse 18, nang siya ay mamatay, inilibing siya sa hardin ng kanyang palasyo, ang hardin ni Uzzah. Ang anak niyang si Amon ang humalili sa kanya bilang hari. Ang paghahari ni Amon sa Juda. Ikalawang hari, chapter 21, verse 19, 22 taon gulang si Amon na maging hari ng Juda at siya ay mas bata yung kanyang tatay guys kasi si Manases is 12 years old lang tapos pero ito 20
22. 22 taon is 22. Okay, ang paghahari ni Amon sa Juda. Ikalawang Hari, chapter 21, verse 19, 22 taong gulang si Amon nang maging hari ng Juda at siya ay naghari sa Jerusalem sa loob ng 2 taon. Ay, ang konti lang. 2 years lang, guys. So, ibig sabihin, 24 lang siya, natapos na siya. Ang ina niya ay si Misolimit na anak ni Haruz, isang taga-Jutba. Verse 20, katulad ng kanyang amang si Manasis, ginawa rin ni Amon ang mga bagay na hindi kalugod-lugod kay Yahweh. Verse 21, tulad ng kanyang ama, naglingkod at sumamba rin siya sa mga Diyos-Diyosan. Verse 22, tinalikuran niya si Yahweh, ang Diyos ng kanyang mga ninuno, at sinuway ang mga utos nito. Verse 23, ang mga tauhan niya mismo ang nagkaisang pumaslang sa kanya sa loob ng palasyo. Verse 24, ngunit ang mga ito ay pinatay naman ng mga taong bayan pagkatapos ginawa nilang hari si Josias na anak ni Amon. Verse 25, ang iba pang ginawa ni Amon ay nakasulat sa kasaysayan ng mga hari ng Juda. Verse 26, inilibing si Amon sa halamanan ni Uza at ang anak niyang si Josias ang humalili sa kanya bilang hari. So, hanggang dito na lang, guys. Bukas na itong chapter 22, si Haring Josias ng Juda. Bye everyone. God bless.